Nako mga idol, mukhang si Austin Reeves na talaga ang posibleng manalo ng Most Improved Player of the Year ngayong season. Pero bago natin pag-usapan yan, may mainit na insider info muna tayo. May ibinunyag kasi ang isang NBA insider kung paano sana makukuha ng Golden State Warriors si Luka Doncic, imbes na mapunta ito sa Los Angeles Lakers. Alam naman natin na ang GM ng Dallas Mavericks na si Nico Harrison ay pumayag na i-trade si Luka kapalit nila Anthony Davis, Max Christie at isang first round pick mula sa Lakers. Kung tutuusin, medyo mababa ang naging kapalit ng isang Luka Doncic, isang NBA superstar, kasama pa ang dalawang role players. Ayon kay ESPN insider Tim McMahon, inisa-isa niya ang posibleng 28 trade offers na pwedeng pagpilian ng Dallas. At isa sa pinakakapansin-pansin dito ay ang sanay magiging trade package ng Golden State Warriors. Sabi niya, pwede sanang i-offer ng Warriors sina Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski at Gary Payton II. Kasama pa ang 4 na future picks, 2025 first round pick, 2026 first round pick swap, 2027 first round pick, at 2030 top 20 protected first round pick. Grabe mga idol, halos super-sized version ito ng trade na ginawa nila para makuha si Jimmy Butler mula sa Miami Heat. Pero sa trade kay Butler, hindi nila isinama sina Kuminga at Podziemski at mas konti rin ang draft picks na ibinigay. Kaya kung si Luka sana ang kinuha ng Warriors, mas lalaki raw talaga ang chance nilang magkampeyon. Isipin nyo to. Steph Curry at Luka Doncic sa iisang team. Mas playmaker si Luka, kaya buong team makikinabang sa husay niya sa pagbuo ng opensa. At kung naging successful ang combo ni Luka at Kyrie sa Dallas, paano pa kaya kung si Steph ang partner niya? Pero kahit na hindi nakuha si Luka, hindi pa rin masama ang pagkuha ng Warriors kay Jimmy Butler. Lalo na't malakas ang defensive presence nito na nagpalalim sa lineup ng Warriors. At kahit hindi sila nakapasok sa playoffs matapos matalo sa Clippers, nagtala pa rin sila ng 22-6 record habang kasama si Jimmy sa lineup. Sa kabilang banda naman, kaya tinanggap ng Mavericks ang alok ng Lakers ay dahil kay Anthony Davis. Naniniwala kasi sila na ang defensive capabilities ni AD ay sapat para tulungan silang makakuha ng isang championship. Pero kung tinanggap lang sana nila ang offer ng Warriors, kahit wala silang superstar na makukuha, may makukuha naman silang mga batang players na may malaking potential tulad ni Kuminga at Podziemski. At syempre, yung 4 na future picks na pwede nilang magamit sa mga susunod na taon or sa mga trades. Pero kayo mga idol, mas okay ba talaga ang trade package ng Warriors kumpara sa Lakers? At balik naman tayo sa usapang Most Improved Player of the Year. Dalawa ang matunog na pangalan ngayon, Austin Reeves ng Lakers at Cade Cunningham ng Detroit Pistons. Parehas silang gumagawa ng all-star level na stats ngayong season. Si Reeves nag-a-average ng 20 points, 4.5 rebounds at 5.8 assists per game, shooting 46% from the field. Habang si Cade naman naging all-star ngayong season at nadala pa ang Pistons sa playoffs bilang 6th seed sa East. Nag-average siya ng 26.1 points, 6.1 rebounds at 9.1 assists per game with 46.9% shooting. Pero ang pinagkaiba nila, si Cade ay former number 1 overall pick sa 2021 NBA draft, kaya expected talaga na magiging star player siya. Habang si Austin Reeves, undrafted noong 2021, walang may akala na magiging ganito kagaling at mala all-star ang laro niya ngayon. Kaya kung pag-uusapan ang improvement, mas malaki talaga ang inakyat ni Austin Reeves. Kayo mga idol, sino sa tingin nyo ang mas karapat dapat manalo ng Most Improved Player ngayong taon? Comment down below!